Ready na ba kayong malaman ang buhay ng isang ahente? Pasok na po kayo ngayon sa aking vlog. Welcome to my vlog. Makikita nyo ang buhay at pinagdaranasan ni Agent Tere. Ready na ba kayo mga suki? At makita nyo ang mga iba't ibang sitwasyon na nararanasan ko tuwing ako ay humahakot ng sibuyas o nag-aahente ng sibuyas. Halina po kayo at i-welcome ko kayo sa buhay ko. Mga kapatid, mga suki, mga mamshi, mga ahenteng tulad ko. Okay, start na ulit ng sibuyas. At ito po, Red Pinoy. Kita nyo, ganda, no? Ayan. Mga 65 days pa lang ito noon na hinakot, no? Ayan, kita nyo, ang ganda, mukhang panalo sapagkat nasa pag-aalaga din ng farmer yan. Isang lata lang po ito, yung una kong hinakot. Ayan, kita nyo, ganda. 90-10 po ang sukat niya. Okay? Ang ganda po, di po ba? Ayan, nakikita mo, ayan, no? Ang ganda. Tapos, nakabilog po sila pagka yan, iniipon yung pagka nagbubunot. Yan. And of course, ito yung isa sa mga manager na malakas kumuha. Okay. And ito naman po, pag nagtatali, no, ng mga computer, syempre kailangan magtali yung total ng buyer at saka ng may-ari. So, ko-compute po kami dyan. Sana magtali-tali lahat para hindi pwede maghiwalay ng hindi okay. Ayan, may total na. Yahoo! Yes! Ito po ang usualing itsura. Dapat bago bunutin, latag na po. Ganyan ang maganda po. Ang magiging resulta ng sibuyas po natin. Okay? So, ayan po ulit ang lola nyo. Ayan. Okay? Nakikita nyo po yung ipon ng sibuyas. Good po yun. Basta nakabilog na ganon. Good po yun. Okay? Kita nyo. No? Ayan. Yan po yung maluwang na inanuhan namin. Pinagbunutan ulit ng sibuyas. No? So, ayan, ulit ang lola nyo. Ayan, pinakikita ko yung haba ng pinaganuhan. Di po ako nagkakamali, 4 na lata po dito. Parang 2 lata muna. Ganun. So, it takes time. No? So, ayan, yung 2 lata lang muna ang asikasuhin sa araw na to. No? And yan, kinabi po kami noon. Kinabi kami. Ang sitwasyon ng isang ahente pagka inaapura na, sinecheck na dapat 5 matapos na po. Kasi hakutan na. Ayan po. Ito po yung masaklap na experience ko. Pinabuto namin. Naghingi pa ng patinga. 2 araw ko papuntin trabaho. And pinasulot po sa iba. Yan ang pinakamasaklap. No? So yung mga may clown lang po ang mga gumawa sa akin ng ganun. Pinagpalit po nila sa piso yung ginawa ko sa kanila na 2 days na binigay kong buhay ko sa kanila. Stop buying nun yung boss ko. Kumbaga, isinet ko sila na pwedeng makahabol na dun sa mamimili ay sila agad ang salang. To think, ganun ang ginawa nila sa akin. Sila ang sinalang ko. Pinaghirapan ko, pinrepair ko. Lahat-lahat. Yun. So, di ko akalain. Ito, hindi lang basta kapitbahay. Naging kaibigan ko rin. So, napakasaklap, no? Nang dahilan doon, no? Imagine, alam mo yan, 3 sila na pinagsabay-sabay ko noon. Kaya, talagang hirap. Lipad ako dun sa kabila, lipad ako sa kabila, lipad ulit ako sa kabila. So, init, gutom, andun lahat, no? And binaliwala po nila lahat yun. Napakahirap talaga ng buhay ng isang ahente. Yan po yung mga, basta po mamaya makikita niya may mga clown po. Yun po, sila po yung mga salarin na matagal ko na pong kilala pero binaliwala po ako. Yung wala pong clown, mga tao po, o hindi po sila ang salarin. Inosente po sila sa pangyayari. No? Ayan, makikita mo na ang ginawa nila dito ay daily po ang tanggap sa mga tao dito, 300 kada araw. Okay, yung kanina po na una ay kada buriki po yon ang labanan. Tingnan nyo, napakabato ng tinadaanan mong iba, ganun, iba maputik.
Ito yung isa na pagburiki nila, binabantayan ko din. Ay, pagsasaki, no? Ayan, no? So, ayan. Pagka hiniwalay yung good sa reject, ayan. Yung ito ko, nakagitna. Imagine dalawa at isa sabay sa araw na yon. Ito yung mga nasulot ako na pinaghirapan ko sila ng bonggang bongga. Grabe, may ganun po pala. Kahit ibigay mo ang buhay mo sa kanila na talagang tutukan mo pa sila. Ibigay mo pa kahit wala pang presyong lumalakad noon, pero inilatag ko ang pangalan ko sa kanila. Sa kagustuhan ko matulungan din sila dahil inilapit nila sa akin ang sibuyas nila. May concern ka sa kanila, pero yung mismong taong nakausap ko ay kaya lang pala akong ipagpalit sa piso. May pabuto pa akong humabol noon, pamangking ko, at ayan, may baby siya, angel namin nung araw na yon. Hay nako, ang ganda ng kanilang mga panalo rin po ito. Isang lata po siya pero ang dami din po nilang inani. Thank you Lord. Kaya pala itong inihabol sa akin nung araw na yun ay tatlong panggap ko ay masusulot sa araw na yun. At sila yung naiwan sa akin. Binigay pa rin talaga sa akin ng Diyos. Ang alam niya kasi ang hirap ko. Kaya napakaganda, nakita nyo. Ayan, makikita nyo makikita nyo kung gaano kaganda po mga kapatid. Ayan, no? O, diba? Grabe. See, dami nilang inani. No? Panalo, 1 lata lang. Ayan na po ako, pinapakita ko yung lugar. Ayan. So, ayan. Mas dami, ang haba, nung gumagawa to think, isa lang lata yan, mga kapatid. No? Nasa farmer din. Depende rin po sa farmer. Kaya, hindi po ako naniniwala na sa buto. Hindi ako naniniwala doon. Pero meron ding iba, yung mga stock na buto. Pero, mas iba talaga pagka okay yung buto tapos okay pa yung farmer, maraming aanihin. Nasa farmer na matutok at saka talagang hindi titipirin yung bukid nila, malaking bagay po. Ayan wow, grabe. Grabe. Okay, ito yung angel, anak ng pamangkin kong si Talia. Ayan cutie pagka nakakaalis ng pagod, grabe, cute. No? Ayan, ganda ng lugar nung pinagbunutan na. Kitang-kita na malinis din yung lugar. Makikita mo na kahit na nakuha na yung sibuyas, malinis din yung Ayan, ay burike. Ayan, nakahabol. So, saya lalo sila at matatapos ng maaga. No? Samantalang yung kabila, tuloy din po na ginagawa yung tatlo dun sa kabila. Mamaya tatalon din po ako doon para sabay-sabay ko na po sila dapat ipakarga. Kaya lang sad to say, ayan na ito yung dun sa pamangkin ko, nakaayos na. Pero yung sa kanila ay talaga pong pinasulot. Makikita nyo po. Ayan po. Ayan po yung mga ahente na hindi nila pabuto, hindi nila patinga, akin ang burike, akin lahat, 2 days kong pinaghirapan at sila ang nanunulot. Saklap din po din talaga dun sa may-ari ng sibuyas. Kasi pinasulot din nila. Hindi nila naisip yung pinaghirapan ko. Ayan, tandaan nyo po yung mga ahente na yan. Yan po ay hindi talaga mga ahente kasi hindi nila alam ang talagang tunay na pag-aahente. Mali po ang ginagawa nila. Imagine, pabuto namin, patinga namin ng 10,000. Ay kukunin lang nila. Ako pa ang nagpaayos niyan. Lahat ako pa tumingin dyan. Sila hahakot lang. Ang kakapal din ng mukha nitong mga taong to. At hindi rin naman po, napag-alaman ko naman, hindi rin po ng mga legit na ahente to. Kumbaga, pang 3, pang 5 ahente. At sorry din dun sa suki ko na akala ko suki ko. Hay, nako. Po kasi, kung pabuto mo, ikaw lang ang entitled na humakot nun. Pero hindi ko akalain na mangyari to. Grabe, may mga tao po pala na ang kakapal ng mukha. Since po tinutulungan namin mga tao na to, hindi ko akalain na sa isang parating na truck noon, actually andun na halos mga ilang minuto na lang. Imagine, ibinigay sa ibang klase. Buti na lang andito yung
sa pamangking ko. Ayan, talagang nanindigan sila, may patinga sila, may pabuto kami. Pero, nanindigan sila na sa akin nila ibibigay yung sibuyas nila. Sa amo ko rin. So, may mga tao talagang may pagkatao, mahusay kausap, hindi pera-pera lang, no? So, salamat sa Diyos, meron pa rin palang ganon, no? Thank you, Lord. Thank you din sa pamangking ko. Alam niyo po ba, yung nagpalusot na yon, nilangaw po nung gabing yon ang sibuyas nila. Wala pong humakot. Palagay ko naintindihan na nila ngayon kung sino ang matinong ahente at sino yung mga manlulokong ahente lang na dahil sa pakalat nilang presyo na 30 ay naniwala sila agad. And kinabukasan siguro mga hapon na nakuha ng iba. Palagay ko budget meal kasi napakasinungaling ng babae eh. Sinabi niya, kinausap niya yung mga kusino-sinong tao na nagpadala ng ahente doon. Puro lahat ng yon na sinabi niyang involved, tinanong ko po lahat at kilala ko rin. Puro kasinungalingan po lahat ang sinabi sa akin na taong involved daw kung bakit may dumating na ahente sa kanila. Hay nako. Kaya sigurado ako budget million, pinanindigan lang na kesyo 28 sila. OMG. Kahirap naman na nagsisinungaling. Oo. Pati po yung 163 nilang burike ay hindi pa po binalik sa akin ng 4 days yan. At ang gusto pa nila, ako pa ang magbayad. Times 6 pesos po. Grabe. Ay, hindi ako pumayag. Talagang sila ang kinulit-kulit ko at ibalik. At take note, hindi nila binayaran. Buriki pa din ang binalik nila. Kakapal ng mukha. Ay, nako. Wala. Pag ganyan kayo, wala nang magtitiwala sa inyo. Doon sa merong ahenteng mga pinicturean ko kanina. Ay, nako. At doon sa pinagpabutuhan ko, hindi na po kayo makakaulit. At kung mayroon na magtitiwala sa inyo, good luck na lang sa kanila kasi nakakatakot kayong pagkatiwalaan. So, ito yung remaining parang dalawang lata pero hindi na okay ang kanyang punla. So, ito yung pangalawang tao na talagang sinunod namin. 2:00 naman ng hapon nag-start. So, nag-umpisa yung remaining na 70 buriki yata. Tapos, itong sumunod naman, 2 o'clock na yata ng hapon nag-start. Kaya I'm sure wala kaming aanihin masyado nito. Gagabihin kami. Kasi nga, 4 na lata to eh. So, halos, wala pa sa kalagitnaan. Tapos, buriki. Kada buriki pa. So, alam ko na magkakaproblema kami rito. So, ito yata yung inabot ng 2 days. Hindi lang 2 days. Kumbaga, tama 2 days, no? Man yung 4 na lata pero kaunti lang naging punla, kaya yan lang, no? Yung reject, basta sa sako, reject kanina, good yon yung una. Ito po, good din po ito, ayan. Yan, good po yan, mga suki. Yung ganap, pag bago pabunot, papacheck muna namin yung sibuyas, kung okay na. At pag okay na yung sample, pwede na siyang schedule ng pabunot. Ganyan po ang ginagawa namin. Pupuntahan namin yung bukid. Tapos, titignan namin yung sibuyas. Tapos, kukuha kami ng sample. Ayan, nakikita mo. Ganyan. Tapos, i-schedule na kung pwede siyang ipabunot na. Ganon. Ulit yung mga ginagawa namin pagka, syempre, pinaghihiwalay na yung goods reject. Tapos, sasaki na. Lalagay na sa burike. Yung sibuyas, yan, pagkaganyang mga palagay ko mga oras yan, papunta na yan ng 4:00. Siyempre po, napapagod ako papahinga ako, pahangin naman ng konti at nakakahilo ang init ng araw. Dito po, nasilitan kami ng 44 na talagang grabe, may mga tama po, may kagat ng uod, gano'n. Pero 2 beses naman po chinek yung burike. Ewan po namin pero nasingitan talaga kami. Halos 44 buriki po ang nakita po sa bodega na may mga depekto. Kaya mahirap din po paggabi. Yan dito, yan. Gabi po kasi noon. Tapos ito naman po, wala naman po naging problema dito. Kaya lang nga po, yun din, ginabi din kami ng pag-compute at saka pagkakarga sa truck, no?
So, mga 9:30 na siguro niyan noon. So, yan, yung mga sabay. Alam kong madidelay pa, nakakapag-freshen up pa ako. Kaya mukhang tao po ako dyan. Baga dumating na yung truck na kahit na paano nakapaghilamos ka na, pag alis mo na yung lahat ng alikabok mo sa katawan. Ayan. Tapos timbangan na ulit, ganun. And pag nag-overtime, may dalawang sabay na nagko-compute na paparating si madam. Tapos nakatingin din yung may-ari ng sibuyas, ganun. Makikita yung pagtitimbang, ganyan, sa dami ng pag-asa, minsan sa gitnang bukid kung saan masinop, no? Ayan, ikakamada na maayos yung kanilang buriki. So, ito na naman ang sitwasyon ko. Ito naman, talagang latag na latag din to. Maingat yung may-ari nito, ng sibuyas na to. At saka, alos talagang solido. Never niya daw pinapabunot ang sibuyas niya na hindi latag. So, kitang-kita ko talaga yung ganda rin ng sibuyas. Sabi ko, ito yung isa sa mga nagustuhang hakot ko ng boss ko nung mismong buyer, no? So, nakakatuwa, no? Basta buyer kasi tawag ko boss eh. So, ayan. So, nakita nyo yung init, no? Wala pa kasing buriki niya nun eh.
Pina-picturean nyo na pa. Ayan, ayan ho. Ayan na ang burike. Back to work again. At napahinga sila ng 1.5 oras. Nakaside ako eh. Nahihirapan ako. Tulay. Oh, kaway be. Titingnan ko ngayon. Hello, ito po ulit mga paputo po ito. So, Red Pinoy po ito, mga kapatids. Dito ka pati, oh. Hindi mo nakikita dyan, eh. Nakikita mo yung kalbo ng naglilis, eh. Okay na po rito. Okay na dyan. Okay lang yan. Kaya dyan, ay. Okay, sila mong kalbo. Ayaw mo na. Marabita anak nga yun.
niyo mabuti. Ayan, may ilaw. Tunay. Diwan. Masasabi ko lang, hindi talaga biro ang pagiging ahente. Kahit nakaburiki na yan, nakakamada na yan, may problema pa rin. Nare-reseko din tayo. Kasi may mga farmer din, kahit pinagtiwala mo sabihin na ihiwalay ang reject sa good, may mga iba talaga hindi namin masisisi na meron ding ibang nagpapalusot, no? At meron namang iba talagang sadya lang sigurong may nahalo. Hindi rin natin masasabi. Basta sana lang honest tayong lahat para maganda ang hanap buhay, di ba ba? Sa mga nagtitimbang naman, kaunting respeto naman po. Magbigay galang muna kayo dun sa may-ari ng sibuyas bago nyo i-check kung may reject na nahalo. Respeto lang po. Kasi hindi naman po biro yung ginagawa nila sa pagtatanim at lahat-lahat ay sa pagsasaki, paghihiwalay ng kaalisin, kakasikat ng araw, mga ganun po ba? So, para pare-pareho tayong happy, wag na lang po tayong gumawa ng mali. Yun na lang masasabi ko. Yun lang po masasabi ko sa buyer at saka sa farmers. Kami naman pong ahente hanggat mari, ayaw namin ng hassle, no? Kung ako lang, kung ano naman ang gusto ninyo at iuutos nyo sa akin bilang amo ko kayo parehas, mga suki. ginagampanan ko So, naman ngayon, po ang trabaho ko. Pag kailangan nyo ng buriki, darating. Pag kailangan nyo ng truck, darating. At nandyan ako nakaantabay sa inyo para hindi kayo mamroblema. February Bawat 21 isa, or sumasagot something ako sa na. tawag, no? Ang presyo na po Lagi nito akong ngayon is nandyan. 29 Ay, nako. pesos, no? Pero ang size po nito ay nasa 90 by 10, no? Yung hindi siya Hindi, malaki, no? Maliit lang hindi po biro siya. ang pagiging Okay, 90 ahente by talaga. 10, no? Grabe. So, yan. Kahit Hello, na Sherry minsan Hill, yung kaway-kaway. mga nagtatrabaho So, din, ayan sana po. naman honest kayo. Huwag niyo yahali reject mga besa. Sana wag naman Kasi kayo marireseko ay tayo papanigan niyan. lang. Sana gitna lang kayo, no? Para mas mainam ang hanap buhay natin, no? Wag po sana kayong ikonsinti yung mali, no? Sa mga nagsasaki Bilis nyo o nga eh. nagbubunot, So, no? nag-start po sila Para na patuloy po ang hanap magbutol, buhay, magbunot, mas mga anong mainam oras yung din. nasa tama tayo, di po ba? Alas 2, ganyan. Alas 3. So, ano pa lang siguro ngayon, Imagine niyo yung papuntang alas init na 2 pa yan, lang. no, na Pero, gagawin natin isang na ano po to, trabaho. isang lata lang po Tapos ito may na mali pabuto, pa, no? na reseko pa ng 2 kilo. Ang Sakit, no? estimate nito No? siguro less Kasi than kung ilan ano yung to, reject na 70 nahalo po, ko, pero kung ilan yung timbang nun, yun po ang binigay reseko. ko na Ganun is po ang 70 ginagawa ng mga po, buyer. parang sure na po. Kasi po nalulugi din po sila. So Sure sana na lang po naman yung po, huwag na lang po buriki tayo na gumawa ng magagamit ganun nila. upang hindi natin maranasan Okay, yung so mamaya pong ano. 4 o'clock, maaring tapos na to. So, antabay lang po kayo mga kasuki.